Isa sa mga karisma ng simbahan pagkatapos ng Second Vatican Council ay ang pag-usbong ng iba't ibang mga samahang laiko na tinatawag nating charism in the church, tulad ng charismatic movement, the neo-catechumenal communities, at iba pa. At isa sa mga kapansin-pansin sa mga karismang ito ay karaniwan ay binubuo ito ng maraming mga laiko at siyempre may kasamang mga pari. Halimbawa, ang tinatawag na neo-catechumenal communities ay isang daan ng paghubog ng mga binyagan na mga adult, hindi mga bata, kundi mga adult, at sila ay hinuhubog sa mga parokya hanggang sila step by step lumalago sa pananampalataya. At isa sa kanilang pinagdadaanan kapag sila ay medyo nagmamature na sa pananampalataya, tulad ng narinig ninyo ngayon sa Ebanghelyo, sinusugo rin silang dala-dalawa sa iba't ibang lugar, lokal man o internasyonal. Halimbawa sa Pilipinas, yung mga taga rito sa Luzon isusugo doon sa North, o kaya yung mga taga doon sa Bicol isusugo rito sa Metro Manila. Dala-dalawa. Wala din silang dalang pagkain. Kung ano lang yung damit na kanilang suot, yun lang ang kanilang dala. Binibigyan lang sila ng sapat na pamasahe, papaparoon at papabalik. Wala ring pagkain silang dadalhin. At ito'y gagawin nila sa loob ng 2 linggo. At pagkatapos ng 2 linggo, babalik sila upang iulat ang mga nangyari at karanasan nila sa kanilang pagmimisyon na tinatawag popular mission. At siyempre, karaniwan ang kanilang mga feedback ay silang masayang-masaya sapagkat naranasan nila kung paanong gumalaw ang probidensya ng Diyos sa kanilang buhay. Ang hirap kasi nun, gusto mong kumain, wala ka namang pambili. Gusto mong matulog, wala ka namang pambayad na sa matutulugan. Gusto mong magbihis ng damit, wala ka namang damit na dala. Parang napakahirap noon. Pero sa kabila ng mga bagay na ito, umuwi na masayang-masaya ang mga misyonerong ito na mga laiko. Meron din namang mga pari na sumasama dito dahil kakaunti lang naman ang mga pari. Pero ito'y bahagi ng paghubog upang subukin ang kanilang pagtitiwala sa probidensya ng Diyos. Siguro sa inyong mga naririto, hindi nyo pa naranasan yun dahil di naman kayo nagdaan sa ganung uri ng paghubog. Pero yun ay preparasyon sa mas malalim na misyon na ipagagawa sa kanila sapagkat in the future, kapag nararamdaman ng mga formators na ang Espiritu Santo ay lumalakas na sa pagkatao ng mga hinuhubog na ito, pamilya, individual na tao, may asawa, walang asawa. Karaniwan ang mga pamilyang ito ay itinatanim sa mga bansa, sa mga lugar na wala nang naniniwala kay Kristo upang magpasimula ng pagsibol ng bagong mga Kristiyano sa lugar na iyon. Ang tawag dito ng Santo Papa, Families in Mission. Iba't ibang pamilya nagmumula sa iba't ibang bansa, nagsasama-sama upang magbuo ng mga pamayanang Kristiyano sa mga bansang wala nang naniniwala kay Kristo. Sila yung kumbagay nagpupunla, nagtatanim. Kung kaya, ito ay isa sa mga realidad ng ating simbahan.
Pero sa karamihan kasi sa atin, may mga pamilya, may mga trabaho. Pero ang mga taong ito, may mga trabaho din dati sila pero alang-alang sa misyon, iniiwan nila ang kanilang mga trabaho, pero kasama ang mga anak, walang naiiwan na anak, lahat ay isinasama sa misyon. Sapagkat maging ang mga anak ay nagpapatotoo sa pananampalataya kay Kristo. At maraming mga kabataan na nagkakaroon ng conversion sa mga lugar na pagano na dahil sa mga kabataan at mga pamilyang ito na inihasik sa mga lugar na wala nang naniniwala kay Kristo. Ano ang nasa likod nito, mga kapatid? Ang nais lamang ng Diyos ay subukin tayo kung hanggang saan tayo magtitiwala sa Kanya sa panahon na talagang tayo'y empty-handed. Walang pera, walang madamit, walang-wala. Aasa ka lang talaga sa Diyos. At sa mga misyonerong ito, nire-recall nila kung paano sila nagutom, may nagpakain, may nagpatulog, at sila'y nakauwi na ligtas pagkatapos ng 15 araw. At pagkatapos ito, sa hinaharap, sila'y haharap sa mas matinding pagsubok. Tayo mga kapatid ay humaharap din sa maraming bagay sa araw-araw. Hindi katulad ng hinarap ng mga misyonero. Ang kawalan, tulad halimbawa ng pagkakasakit na parang wala ka ng pag-asang gumaling, ang maraming samot-saring problema na dumarating sa atin ay mga issues ng kawalan na tayo ay parang sa kabila na meron tayong mga nasasandalan, dumarating yung punto sa buhay natin na parang wala namang saysay ang ating mga napundar. Kung kaya dito tayo inaanyayahan ng Diyos na higit na magtiwala sa Kanya. Sa mga karamihan sa atin, pwede namang tayong magbigay ng extra sa misyon bilang pagpatotoo na ang pera ay hindi sagabal upang tayo makagawa ng kabutihan sa kapwa. Pwede rin naman tayo mag-ukol ng panahon sa paglingkod sa simbahan o sa mga simulain na nakapagpapaangat at nagpapabuti sa kalagayan ng ating kapwa-tao. Yun ay mga maliliit na kontribusyon na pwedeng gawin ng mga tao dahil lahat naman tayo sa totoo lang ay mga misyonero. Sabi nga ng Ebanghelyo, magpalayas ng mga demonyo, magpagaling ng mga may sakit. Yung mga may sakit, hindi lamang sa pisikal, kundi emosyonal. Kung tayo magiging instrumento ng kanilang kagalingan, yun ay mga maliliit nating pwedeng gawin. Yung pagpapalayas ng demonyo, kapag tayo ay nakaakit ng mga tao sa Panginoon, o tayo naging instrumento ng isang hindi makatarungan na mga kalagayan sa ating lipunan, sa ating mga trabaho, o hindi tayo natatakot, dahil yun ang bottom line, ang isang tao na totoong misyonero ay hindi natatakot. Kung inyong papansinin sa unang pagbasa, si Propeta Amos ay isa lamang na nagpapastol, pero tinawag siya ng Diyos upang magbigay ng babala sa bayang Israel. Siya'y alanganin para sa kanyang sarili. Sabi niya, ako'y isang pastol lamang. Pero dahil siya'y sinugo ng Diyos at sumakan niya ang Espiritu, naging malakas siya at ipinahayag niya. Sa katunayan, ipinagtataboyan siya ng mga Israelita dahil natatakot sa kanyang mga pahayag at maging ang hari ay binibigyan ng babala ang taong ito. At tayo mga kapatid ay ganyan ang nais ng Diyos na mangyari, na kapag tayo sinusugo ng Diyos, huwag tayong matakot dahil palagi ang probidensya ng Diyos ay laganap. Kung siya'y nagpo-provide ng ating mga pisikal na pangangailangan,
Lahat practically ng pangangailangan natin kapag tayo nagsasakatuparan sa gawain at kalooban ng Diyos, ang Diyos ay hindi magkukulang. Yan ang maliwanag na sinasabi ngayon ng Ibanghelyong ito. Kaya nang suguin din ng Panginoon ang 12 alagad na to, bumalik sila tuwang-tuwa sapagkat sila'y nakapagpapalaya sa totoo na mga demonyo, nakapagpapagaling ng mga may sakit, at sila'y masaya sa kanilang ginawang pagmimisyon dahil kasama nila ang Espiritu ni Kristo. Kaya huwag matakot dahil laganap ang awa at probidensya ng Diyos para sa lahat ng tao na sumusunod sa kalooban ng Panginoon.